Hello mga ka-Darkside, magandang araw sa inyo. Kumusta? Ang topic natin ngayon is about science and dark. Punta tayo sa Pinas at Europa. Isang nilalang na kinatatakutan ng mga tao. Halika at samahan mo ko about dito. Sa kabila ng malalawak na karagatan at magkakaibang kultura, tila may isang aninong laging sumusunod sa sangkatauhan. Sa Pilipinas, ang pangalang ito ay nagdadala ng takot sa bawat gabi, ang aswang. Sa silangang Europa, particular sa Romania, ang mga pinto ay sinasarado dahil sa takot sa Estrigoy. Magkaiba man ang kanilang pangalan, ang kanilang mga kwento ay tila pinagtagpi sa isang tela ng kilabot. Sila ba ay mga demonyo o mga biktima ng isang katotohanang hindi pa maunawaan ng ating mga ninuno? Ngayong gabi, huhubaran natin ng maskara ang mga monsters na ito, ang madilim na siyensya sa likod ng ating mga alamat. Ang aswang ay hindi lang iisang nilalang. Ito ay isang umbrella term para sa mga shapeshifters, viscera suckers at ghouls. Ayon sa kwento, sila ay mga normal na tao sa umaga, ngunit nagiging halimaw pagsapit ng dilim. Pero kung titingnan natin sa aspeto ng evolutionary biology, ang shape-shifting ay isang survival mechanism na nakikita natin sa kalikasan. Ang mga predators tulad ng octopuses o cuttlefish ay nagpapalit ng kulay at texture para maging invisible sa kanilang prey. Kung ang aswang ay totoo, maaari bang sila sa isang sangay ng ebolusyon na nag-specialize sa psychological camouflage? Isang predator na kayang gayahin ang hitsura ng tao para makalapit sa kanyang biktima. Sa kabilang panig ng mundo, ang Estrigoy ay hindi nagpapalit ng anyo. Sila ay bumabangon mula sa hukay. Ayon sa alamat ng Romania, ang mga taong namatay na may pagsisisi o hindi na binyagan ay nagiging Estrigoy, isang undead na sumisipsip ng enerhiya ng kanilang pamilya. Dito natin makikita ang unang koneksyon sa siyensya. Noong 7th, 10th at 18th century, marami ang nahuhumaling sa paghuhukay ng mga bangkay dahil sa takot na ito. At ang nakita nila sa loob ng kabaong ang nagpatibay sa kanilang takot. Mga bangkay na tila busog, may sariwang dugo sa bibig at humaba ang mga kuko at buhok. Ang hindi nila alam, ito ang normal na proseso ng postmortem decomposition. Ang bloating ay sanhi ng gas build-up at ang dugo ay lumalabas dahil sa pressure. Ang takot sa Estrigoy ay hindi takot sa multo. Ito ay takot sa biological ng kamatayan. Dito papasok ang tunay na lagim ng dark science. Ang mga sintomas ng pagiging aswang o Estrigoy ay tumutugma sa mga totoong sakit. Kilalanin natin ang porphyria, isang bihirang blood disorder. Ang mga biktima nito ay nagkakaroon ng matinding blisters kapag tinamaan ng araw. Nagiging maputla at ang kanilang gilagid ay umaatras. Dahilan para lumitaw ang mga ngiping parang pangil. Idagdag pa natin ang rabies, isang virus na nagdudulot ng paglalaway, takot sa tubig at matinding aggression. Sa isang baryo noong unang panahon, ang isang taong may rabies na nangangagat ng kapwa ay agad ituturing na isang halimaw. Sa Pilipinas, mayroon din tayong tinatawag na XDP X-linked dystonia Parkinsonism o lubag, isang genetic disease na nagdudulot ng twisting ng katawan at facial grimacing. Sa mata ng taong walang alam sa genetics, ang biktima ay tila nagbabago ang anyo, isang aswang na nasa gitna ng transition. Bakit hanggang ngayon, kahit may siyensya na tayo, ay natatakot pa rin tayo? Ito ay dahil sa uncanny valley. Ang ating utak ay nakaprogram na makaramdam ng matinding pagkadiri o takot sa mga bagay na halos tao pero hindi.
Ang mahabang dila ng aswang o ang malamig na balat ng istrigoy ay umaatake sa ating pinaka-basic na survival instinct. Ang takot natin sa kanila ay paraan ng ating utak para sabihing lumayo ka, hindi yan tao, isa yang panganib. Let me explore about facts of aswang muna. Noong dumating ang mga Kastila, ang mga babaylan or female shamans or leaders ang may pinakamataas na respeto sa ating mga ninuno. Upang sirain ang tiwala ng mga tao sa kanila at itanim ang Kristyanismo, ginawa ng mga Kastila ang mga babaylan bilang halimaw. The truth is, ang imahe ng aswang na lumilipad at kumakain ng tao ay isang anyo ng propaganda. Ang mga matatalinong babae sa lipunan ay ginawang demonyo or nag-demonize para matakot ang publiko sa kanilang dating paniniwala. Bakit madalas sa kapis ang kwento ng aswang? Hindi ito dahil doon sila nakatira, kundi dahil sa isang rare genetic disease na tinatawag na XDP X-linked dystonia Parkinsonism o kilala sa lokal na tawag na lubag. The truth is, ang sakit na ito ay endemic sa Panay Island. Nagdudulot ito ng matinding paninigas ng katawan, pag-twist ng liig at mukha, at paglabas ng dila or spasms. Noong unang panahon, ang mga taong may lubag ay pinakamalalang nagbabago ng anyo dahil sa hirap silang kontrolin ang kanilang muscles sa gabi. Ito ay isang medical tragedy na naging alamat. Alam mo ba na noong 1950s ginamit ng CIA sa pamamagitan ni Edward Lansdale ang alamat ng aswang laban sa mga hukbalahap? The truth ay, upang takutin ang mga rebelde sa bundok, nagpakalat ang mga sundalo ng balita na may aswang sa lugar. Kukuha sila ng bangkay ng napatay na hukbalahap, bubutasan ang liig na parang kagat at itatapon sa kalsada. Ang resulta, dahil sa takot sa aswang, tumitigil ang mga rebelde sa pag-atake sa gabi. Ang aswang ay ginamit bilang tactical weapon. Ang dark side perspective nito ay, ang aswang ay ang paraan ng ating utak upang bigyang paliwanag ang tatlong bagay: epidemya, genetic diseases, at fear of the unknown. Ang istrigoy ay hindi lang basta vampira ng Romanya. Ito ay isa sa pinakakomplikadong alamat sa Europa dahil sa halo nito ng biology, forensics at tradisyong Kristiyano. Para sa Dark Side CH, narito ang mga scientific truths sa likod ng istrigoy. Noong unang panahon sa Romania, ang isang sanggol na ipinanganak na may caul, isang manipis na membrane o bahagi ng amniotic sac na nakabalot sa ulo, ay pinaniniwala ang magiging istrigoy pagdating ng panahon. The truth is, sa medisina ito ay tinatawag na in-caul birth. Napaka-rare nito, isa sa bawat 80,000 na pinanganak, dahil mukha itong maskara o belo. Iniisip ng mga tao noon na ang sanggol ay may koneksyon sa kabilang mundo. Ito ay purong biological rarity na binigyan ng mali siya ng mga ninuno natin. Noong 1700s, laganap ang paghuhukay ng mga bangkay kapag may sunod-sunod na pagkamatay sa isang pamilya. Ang mga nakita nila ang nagpatibay sa takot sa istrigoy. Growth of hair and nails at akala nila tumutubo pa rin ang buhok at kuko ng patay. The truth is, ang balat ay nagre-recede o natutuyo, kaya lalong lumilitaw ang mga kuko at buhok. Ang mga istrigoy ay madalas makitang may dugo sa bibig. The truth is, kapag ang katawan ay nag-decompose, ang pressure mula sa gas sa loob ng tiyan ay nagtutulak sa dugo mula sa baga palabas ng bibig or purge fluid. Hindi sila uminom ng dugo, ang katawan lang nila ay sumusunod sa batas ng physics. Bakit takot ang istrigoy sa bawang? Hindi dahil sa amoy nito, kundi dahil sa alisin. The truth is, sa kasaysayan, ang Romanya ay tinamaan ng mga epidemya ng TB at rabies. Ang mga taong may TB ay maputla, umuubo ng dugo at ayaw sa sikat ng araw. Ang bawang ay ginamit noon bilang primitive antibiotic.
Kung ang isang tao ay ayaw sa bawang dahil baka masakit sa tiyan o may digestive issue sila, iniisip ng mga tao na sila ay Istrigoy na umiiwas sa gamot. Ang Istrigoy ay nagsisilbing paliwanag ng mga tao noon para sa genetic anomalies at post-mortem biology. Imbis na tanggapin na may sakit ang pamilya, mas madaling isipin na may isang sumpa na bumabalik mula sa hukay. Sa huli, ang aswang at Istrigoy ay hindi lang basta mga kwentong pambata o mga anino sa dilim. Sila ang mga biological markers ng ating kasaysayan, mga aninong nabuo mula sa ating kawalan ng kaalaman sa medisina, biology at forensics. Ang tunay na katotohanan, hindi tayo tinatakot ng mga halimaw na ito dahil sa kanilang mga pangil o kuko, kundi dahil ipinaalala nila sa atin kung gaano pa karami ang hindi natin alam tungkol sa ating sariling katawan at sa misteryo ng kamatayan. Ako si Zel at ito ang Dark Side CH. Kung nagustuhan niyo ang pag-dive natin sa science ng horror, huwag kalimutang i-click ang subscribe at ang bell icon para hindi kayo mapag-iwanan sa mga susunod nating investigasyon. Mag-comment sa ibaba alin sa mga medical facts natin ang pinaka nagpagulat sa inyo. Laging tandaan, sa likod ng bawat takot, may katotohanang naghihintay na matuklasan. Hanggang sa muling pagdilim.